Praise the Lord, and muli po ay masaya tayo kahit na medyo malungkot ang mundo. Praise the Lord. Medyo malamig-lamig na, pumapasok na ng konti ang lamig. Praise the Lord. And medyo maulan. At kahit na alam ninyo kasi maraming pag maulan, maraming mga bagay ang para nakakaapekto sa anak ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, ye are the salt of the earth. So ang asin, pag nabasa, nawawala. Sabi din ng Panginoon, you are the light of the world. Ang bumbilya, pag nabasa, punde. Ang apoy, pag binuhusan ng tubig, patay. Praise the Lord. So sometimes, naisip ko, nakakapikto ba talaga ang ulan sa tao ng Diyos? Pero kung isipin natin mga kapatid, ang Holy Ghost ay inihambing sa ulan. Praise the Lord. In fact, parang ang tawag nga po sa pagbuhos ng banal na Espiritu is the former rain and the latter rain. So, ibig sabihin, mga kapatid, that the church is dependent on God's power, but ang pinakamahalaga rito, ang reaction mo. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga kapatid, the same word that I will speak to you, pwede makatunaw sa'yo, pwede makabuhay sa'yo. Amen? Yun. Praise the Lord. Yun yung binanggit ni Brother Lewin. When you hear the word of God, you have many choices. One is, pabingi-bingihan na lang. Allow it to pass through, and then go to the other side. The other one is, you will go against to what you heard. Ibig sabihin, lalaban ka sa narinig mo. Kasi ang akala mo ay, ang nagsasalita anyway, tao lang naman. Diba? And so, ang tao na yan, baka kalabang ka. Baka may galit sa'yo. O kaya baka nagsiselo sa'yo kasi sobrang gwapo mo. Praise the Lord. Pero pwede rin na kung marinig ninyo ang salita ng Diyos, ang reaction ninyo, ako yun, Lord, I want to change. Praise the Lord. Praise God. Sana po yun ang pangatlo. Kasi alam po ninyo, mga kapatid, na pag-aralan nga natin, di ba, sa nung Friday, sino sa inyong hindi nag-attend kung Friday? Wow, perfect attendance tayo, Perfect attendance. Praise the Lord. Pero 28 lang ang nandun. Okay. Praise God. Pero alam ninyo, napakahalaga doon na pag-aralan namin ngayon ang Word of God. Di ba parang akala natin, paulit-ulit na naman to. Alam naman natin mahalaga ang Word of God. Amen? Alam natin yung sa Diyos. Pero, mga kapatid, may mga bagay pala na dapat maintindihan natin para mailagay natin sa ating puso ang kahalagahan ng pakikinig, yung pagbibigay ng atensyon at pagsusunod sa salita ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, minsan maraming mga tao umiiwas sa salita ng Diyos. In fact, in my experience in many fellowships and then many churches na akin din pong napasyalan, pagka worship service, andito sila lahat. Sumasayaw, lumulukso, lumulundag, nagpapalakpakan, kumakanta. Pagka preaching na, marami sa kanila nandun sa likod. Nag-uusap din, nagpipreach din, doon sa likod, habang kumakain ng mani. Para bang, alam ko na yan, ang ipipreach dyan, ganun pa rin naman yan.
So wala nang halaga, wala nang thrill, walang ano. Bakit po ganon? Kasi mga kapatid, ang tinitingnan natin lagi ay yung kung paano tayo matamaan. Diba? So siyempre, masama loob mo. Tinatamaan ka eh. Oh, sino ba sa inyo ang nahiwa ng kutsilyo tapos sisigaw ka pa, "Thank you Lord," at nasugat ako? Meron pa sa inyong ganon? Ha? Na nasugat ka na, sisigaw ka pa ng praise the Lord. Lahat yan nasasaktan. In fact, kung ibang makagawa niyan, lagot. So, mga kapatid, pagka nasaktan tayo at natamaan tayo ng salita ng Diyos, ang pinakamagandang palatandaan. Alam niyo kung anong palatandaan yan? Buhay na buhay ka pa sa presensya ng Diyos. Praise God. Dahil, mga kapatid, ibig sabihin, nangungusap pa ang Diyos. Magproblema ka kung wala ka na talagang maramdaman kahit anong banat. Kahit anong revival dito, kahit anong salita, whether positive or negative, wala ka nang may maramdaman, mga kapatid. Ang ibig sabihin yan, tapos ka nang naimbalsama. Ang next mo na lang, sukatan ng kabaong. Ayun ang mangyayari talaga, spiritually speaking. At ililibing. Kaya nga mga kapatid, it is a good thing that we know the power of the Word of God. Dahil alam nyo ba na ang makapasurvive lang sa atin talaga, yung pag pinag-aralan mo ang Biblia, maging sa buhay natin, sa experience po natin, hindi actually yung good skills ang magbibigay sa iyo ng mga magandang kinabukasan. No? Hindi yung nakakatulong yon, no? Hindi yung mataas na edukasyon, nakakatulong din yon. Pero mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nagagawa dahil sa salita ng Diyos. And so therefore, brethren, you make yourself, your life balance. You have a time for yourself to do what you want to do, what you need to do, but you need to listen to what God wants to tell you. Kailangan ka makinig. Sapagkat mga kapatid, kung ikay trabahante at wala ka ng instruction na natatanggap, anong mangyayari? Kahit napaulit-ulit ang trabaho mo, wala kang instruction kasi sa trabaho, mga kapatid, meron yan sinasabi na, kailangan natin matapos ang ganitong dami. Kailangan mo unahin ng ganito. Kailangan ng ganito ang quality. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay meron pong magandang pribiliyo ngayong umaga na makinig sa salita ng ating Panginoon. Dahil kapag magalit ng Diyos, nagalit ang Diyos one time sa Israel. At ang sabi niya, darating ang araw, magkakaroon ng gutom sa salita ng Diyos. Hindi mo na marinig. Alam ninyo mga kapatid, kung ano ang nangyari, na-captive sila. And so they are not free to hear the word of God. Alam ninyo, nandun sila sa Babylon. Sabi ng mga taga-Babylonia, kumusta yung lugar niyo? Can you sing a song of Zion? Gusto naming mapakinggan anong klase ng mga kanta. Imagine ka, hindi sila maka-outreach, hindi sila maka-evangelize. Wala na sa puso na para silang tinakluban, mga kapatid. Hindi na nila maramdaman ng urgency to preach about their God. In fact, ang nangyari, ang taga-Babylonia pa ang nagtanong, anong meron sa inyo doon? Kumusta ang inyong, sinong inyong Diyos? Pwede ba kayong kumanta? Kantahan nyo naman kami. Kalay mo yun? Christian ka, tapos yung kaibigan mo, yun pa ang magsasabi na, alam mo, gusto ko sana yung patugtugin mo yung gospel song. Kasi ang mga pinapatugtog mo, sino bang sikat na mga singer sa ngayon? Yung mga K-pop. Ano pa yung isa yung may sayaw-sayaw na Koreano?
Okay, tama, alam niya. BTS? BTS ba yun? Yung BTS? Ah. Kaya tiis-tiis ka muna. Akalain mo yun ang mga pinapakinggan. Tapos yung kaibigan mo, yung pag lumapit sa'yo at sabi sa'yo, mas gusto ko nga makinig ng gospel song, hindi ba sampal yun? Sampal sa atin yun, ikaw pa yung hiningan ng awitin ng Panginoon. At yun ang nangyari sa Israel. Pero alam niyo kung anong sagot nila? How shall we sing the song of the Lord in a strange land? Alam niyo, ang ganong klaseng sagot, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Akala mo ang Diyos nakakonfine sa Jerusalem. Akala nila ang Diyos nakakonfine lang sa Israel. Ang hindi nila alam, ang Diyos dapat na sinasampalatayaan nila, yun din dapat ang Diyos ng Babylonia. And many times, pinakita ng Diyos kay Nebuchadnezzar. At doon nagpatira pa ang emperor at the time na si Nebuchadnezzar at sabi niya, "Blessed be the God of Daniel." Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, bakit nagkaganon ng Israel? Palagay ninyo, because of the absence of worship. The absence of prayers. The absence of God's Word. So pati sila, pakiramdam nila, wala na silang sense. Wala na silang sense. And that is why, pinayuhan sila, huwag niyong isabit lang ang inyong mga harp, ang inyong mga instruments, huwag niyong isabit. Itugtog nyo, kahit saan ka mapunta, itugtog mo ang salita ng Diyos. Praise God. At yan ang mahalaga sa ating buhay, mga anak ng Diyos. Pakatandaan po ninyo, your boldness can make people decide for God. Ang complacency will make people doubt about your faith. Naintindihan niyo po ba ang aking ibig sabihin? Yung boldness, ibig sabihin ang pagiging matapang mo sa salita ng Diyos, sa worship ng Diyos, sa kanyang mga judgment, sa kanyang mga awitin, maging sa iyong pamumuhay. Yung boldness mo, mga kapatid, makapag-isip pa ang tao na matindi itong pinagawa ka ng taong ito. Ano kaya ito? Napuna niyo po ba bakit na sa ngayon ayon sa pag-aaral, umaangat pa ang populasyon ng ibang relihiyon kagaya ng Muslim, ng Islam. Umaangat. So how could you think na may Christian pang makonvert sa Islam? Every Christian think that makonvert dapat ang Islam sa Christianity. Paano na napunta doon? Dahil may mga tao pala, mga kapatid, na mas humahanga sila doon sa mga taong may boldness na ipakita ang pananampalataya nila. Hindi sila natatakot na itago ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nahihiya na makita na nananalangin. Hindi sila nahihiya, mga kapatid, na sumigaw sa pangalan ng kanilang Diyos. Praise God. Kaya may mga tao na naisip na mas maganda pa to. Matindi ang kanilang prinsipyo pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung magiging complacent tayo sa mga lahat ng bagay, okay lang tayo sa hindi tama, okay lang tayo doon sa mga bisyo, mga kapatid. Ang pakiramdam ng ibang tao, wala naman tayong pinagkakaiba. Parehas lang din naman eh. So the church is a unique people, brethren. You are a peculiar people. So, think about this. What makes you peculiar? Kung itabi ka sa tagamundo, kung itabi ka sa non-Christians, kung itabi ka sa non-apostolics, what makes you unique? What makes you peculiar? Sa ating mga kababayan, madali. Dahil sa pananamit, sa buhok, maging sa pag-aayos, walang mga jewelries, walang mga coloritis. Di ba?
Madali mo may makita. Sa lalaki, medyo mahirap. Pero kung ang lalaki, mahaba ng buhok, definitely, alam mo, hindi na siya pustulik. Di po ba? Kasi sabi ng Bible, it is a shame for a man to have a long hair. Pero mga kapatid, ito ang gusto kong maintindihan ninyo, ang mga taong nanindigan sa Diyos, sa kahit na anong sirkumstansya, pinanindigan din ng Diyos. Praise God. So wag po kayong bumitaw, wag po kayong mag-give in sa pressure ng mundong ito. Ako nalulungkot mga kapatid na may makita ako ng mga apostolics that instead they should influence the world towards the right worship, the right service. Sila ang nadala. Kahit na matagal ka sa church, pwede ka pa rin madala pala. Mga kapatid. Kaya depende po sa atin yan kung saan tayo gusto. Dahil sabi ko nga, sooner or later, malapit na po ang mga pagkakataon, ang Panginoon darating na, saan ka pupunta? Praise God. Kung ngayon wala kang gana maglingkod sa Panginoon, kung ako sa iyo, ngayon pa lang maghukay ka na sa bundok ng Montalban. Oh. Kung naisip mo, ayaw mo na maglingkod sa Panginoon, ngayon pa lang simulan mo na malalim-lalim na hukay sa bundok ng Montalban para hindi ka makita ng Antichrist. Kasi mga kapatid, ang oras natin at ang araw, bilang na. At ang sweldo natin malapit ng ibigay. Wow. Praise God. Malapit na mga kapatid. Dumating ang bonus. Parang yung mga anak ang natutuwa. Parang yung mga nanay nakaganon lang. Mga tatay parang nakaganon lang. Mukhang may pahiwatig. Praise God. Pero, malapit na po tayong magsweldo. Kunting usog lang. Kunti na lang. Sweldo na! Praise God! Napuna mga kapatid, na ang tao ay masipag magtrabaho. Napuna sa kumpanya, masipag magtrabaho. Sa 10 araw. Sa 10 araw. 5 araw matapos magsweldo at 5 araw bago magsweldo. In between, hayahay. Bakit? May nakikita ka ng reward eh. Nag-i-enjoy ka na rin sa iyong sweldo. Ngayong araw na ito mga kapatid, dapat na ipanatili po natin. Manindigan po tayo. Kahit sa ganitong klaseng mundo na hindi mo na maintindihan kung anong klaseng batas ang pinapalabas. At sinasabi nga mga kapatid, maging ang mga vaccine ay magiging compulsory na daw. Sa atin, okay, hindi pa posible, pero sooner or later, ito kasing mangyayari, if you have no vaccine, na ipapakita, you cannot travel. You cannot travel. Sakay ka sa aeroplano, certificate. Sakay ka sa barko, certificate. Sakay ka sa bus, certificate. Ngayon, anong gawin mo? Stay at home. Di ba? Yun na lang magawa mo. That is why, brethren, isa na lang ang ating hope. Yung pagdating ng Panginoong Hesus. Praise God. Gusto niyo na ba dumating ang Panginoon? Sinong gusto rito? Taas ang kamay. Gusto na, dumating na lang na ang Panginoon. Siyempre, mayroong hindi kasi hindi panday. Eh, bakit hindi panday? Di maganda na? Ha? May chance pa naman. Praise the Lord. Kung gusto ninyo na malapit at mapadali ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, isa na lang ang ating gagawin. Let's be bold enough to share the gospel of Christ.
Because the Bible says, and this gospel should be preached unto all nations, and then shall the end come. So kung nakahanda ka, masaya ito. Pero kung hindi ka handa, wala kang alam, masaya ka rin kasi akala mo normal ang buhay. Pero ang malungkot dito, yung may alam ka na, pero hindi ka handa. Ang mas malungkot, nakahanda na dati, ngayon hindi na, wala na. Yun ang pinakamalungkot. So mga minamahal ng Diyos, isa pa na dapat nating isipin mga kapatid is that we are not the citizens of this world. We are not. At kapag tayo'y nag-isip na hindi tayo taga-mundo mga kapatid, kundi tayo ay nakadestino na sa langit, our ways, our minds, our heart should be aligned to the attitudes, to the character, to the image of that kingdom. Doon, sa langit, mga kapatid, may dress code. Alam niyo bang papalitan ng Diyos ang mga damit niyo? Sabi ng Diyos, meron pong robe, heavenly robe. Doon, mga kapatid, merong tinatawag na character standard. Meron ding habitual standard. At doon sa langit, mga kapatid, most of the time, dahil wala na pong araw, wala po araw doon. Wala po. Wala ring gabi. Kasi kung walang araw, di walang gabi. Kasi ang liwanag doon ng Diyos. Ang ating Panginoon ang liwanag doon. And you know what? Ang gagawin natin, puro worship, puro palakpakan, puro sigawan, puro kantahan. Ibig sabihin, kung naghanap ka ng totoong party, doon ang party, dapat nandun ka, kasama ka. Praise God. Dahil mga kapatid, ang ating Diyos, sabi ng iba, di mapagod tayo. Walang pagod-pagod, hindi ka na nga magugutom dun eh. Diba? Ito pang good news, hindi ka tatanda. Wow, ever young. Praise God. At saka, hindi malaman kasi kung matanda ka o hindi kasi ang nagpapatanda sa tao, yung kulubot, yung wrinkles. Doon sa langit, mga kapatid, wala nang wrinkles. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Panginoon, walang problema doon. Kasi kung may problema ka, gumaganyan ang mga wrinkles mo, lumalaki, dumadami. Di ba? Wala na rin kalungkutan. Wala na ring luha. Papahira ng Diyos ang inyong mga luha. Praise God. At yun ang pinakamasaya dahil mga kapatid, ang nagpapahirap sa atin dito, ang sakit, ang problema, kabigatan, kalungkutan. Tanggalin lahat ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi mo masisi si Abraham. Hindi siya interesado sa lungsod sa lupa. Interesado siya sa lungsod na hindi ang tao ang gumawa, kundi mismo ang ating Panginoon. That is why, brethren, ang sabi po ng Mark or Matthew chapter 10 chapter 6, verse 19 to 23. Basahin ko po sa inyo. Lay not up yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. So sabi niya, wag niyong ubusin ang oras niyo, ang inyong pagod, ang inyong kalakasan, para lang mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa, na kung saan ang yung mga insekto, yung mga, ano ba ang cockroach sa Tagalog? Ipis. Ipis. Ang mga
kalawang, kakain ito. At kung saan may mga magnanakaw, papasok sa bahay mo at magnakaw ng mga pinaghirapan mo. Ang pinaghirapan mo sa loob ng 10 taon, pwedeng mawala sa loob lamang ng 1 minuto. Praise God. So sabi ng Panginoon, do not lay for yourselves treasures upon earth. Pero ang payo niya in verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, where thieves do not break through or steal. Doon sa langit, mga kapatid, kung doon ka mag-ipon ng iyong kayamanan, walang mga ipis doon, walang mga kalawang doon, mga kapatid. At lalo na walang magnanakaw, dahil walang magnanakaw makapasok sa langit. Everybody say praise the Lord. Yun yung pinakasigurado. Walang magnanakaw ng mga pinag-ipunan mo sa langit dahil walang magnanakaw makapasok sa karya ng Diyos. In verse 21, ito pong mahalaga. For where your treasure is, there will your heart be also. So kung mag-ipon ka ng kayamanan sa lupa, ang puso mo sa lupa. Ang puso mo sa mga material na mga bagay. Pero kung mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit, mga kapatid, ang puso mo sa Diyos din. Ang isip mo sa Panginoon din. Hallelujah. Ang buhay mo, binibigay mo rin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. That is why, brethren, verse 22 ng Matthew, chapter 6. The light of the body is the eye. Ang liwanag ng katawan ay mata. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Alam po ba ninyo ang word dito na single? Anong ibig sabihin? Isang mata? Ang liwanag daw ng ating katawan ay ang ating mata. Kaya kung ang inyong mata ay iisa, single eh. Thy whole body shall be full of light. Hindi po ibig sabihin no, na isa lang. Single doon. Ang ibig sabihin po is fixed on the right direction and then tama po ang tinitingnan. Ito pong ating pinag-uusapan ngayon, what you sow is what you reap. Dugtong lamang po ito. Ang sabi po rito, ang liwanag po ng ating katawan ay ang mata. That is why, sinasabi nga ng ating Panginoon, kung ikaw ay hindi nakakita, perfect ka pa. Hindi ka nga lang nag-enjoy sa lupa, pero mga kapatid, perfect ka pa kasi wala kang may nakitang kasamaan. Praise God. Ang tangi mo na lang gawin, yung kaligtasan mo na lang, na mapatawa dahil kahit na ikaw ay perfect or wala kang kasalanan, mga kapatid, pagkagising mo sa lupang ito, ang sabi ng Bible, makasalanan ka pa rin. So kahit na hindi ka masamang tao, makasalanan ka pa rin. Kaya kailangan pa rin na hugasan ka sa iyong kasalanan at isa lang ang pamamaraan ng Diyos para mahugasan ang iyong kasalanan. Hindi ang pagsakripisyo mula doon papunta rito. Hindi ang pagluhod pabalik-balik. Isa lang ang pamamaraan ng Diyos para mahugasan tayo sa kasalanan. And that is through the baptism in water in the name of the Lord Jesus Christ. Napakasimpleng solusyon, mga kapatid. Kaya sa mga hindi pa nabautismuhan, meron po tayo ditong halos 4 na bisita sa loob ng simbahan na ito. At meron po tayong mga halos 8 or 7 bisita online. Mamaya na natin sila batiin. Pero mga kapatid, isa lang ang pamamaraan ng Diyos. Gusto mo maging matuwid? Hindi ka pwedeng magsimula doon sa pamimigay ng abuloy. Hindi ka makapagsimula doon sa pagiging isang gentle na tao. Or hindi nagagalit. Ang tanging paraan lamang ay ang iyong kasalanan dapat matanggal sa iyo
mahugasan ka. At isa lang ang paraan. Nangyari yan nung nakarang linggo, may 3 tayong binautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Praise God. Sa aming mga mahal na bisita, kung kayo ay hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus, bakit hindi mo simulan ngayong araw? Bakit hindi ka magdesisyon ngayong araw? Dahil wala tayong pangako kung kailan darating ang Diyos. The Bible says, Jesus will come anytime soon. Ano mang oras, ano mang araw, ano mang linggo, mga kapatid, although I keep on praying at lagi kong inuulit sa inyo, sana Lord, pag dumating ka, linggo sa Pilipinas. Everybody should praise the Lord. Kasi kung Friday, maraming madisgrasya. Praise God, lalo na Sabado. Andin katatapos pa ng sweldo, maraming madidisgrasya mga kapatid. Pero pagkalinggo, kahit papano sa simula, di ba? Pag makinig kayo sa preaching ni Pastor Rod, naka-repent na kayo eh. So kung dumating man ang Panginoon, at least ayos lang. Praise the Lord. Ngayon, kung wala ka dito kung Sunday, kasalanan mo na yun. Problema mo yun. Pero kung Sunday, mga kapatid, masaya, maganda, dahil sabay-sabay tayong haharap at sasalubungin ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Napakasaya. Tapos magsasabi ninyo mga asawa, kung mayroong iba sa inyo, hindi convert ang asawa, kaya inyong mga anak, saan si mama? Saan si papa? Bakit hindi wala pa rito? Diba? Hindi nila alam, hindi ka na uwi. Kasi may bagong bahay ka na. Ngayon, sa mga nag-attend online, bigla ka lang nawala. Saan napunta si mama? Saan napunta si papa? Saan napunta si Inday? Inday. Si Nene. Si Nonoy. Sa Ilonggo pa si Tuto. Di ba yung mga Bisaya? Ganon. Si Nini, si Tuto, si Nonoy. Saan napunta? Nag-CR ba? Punta sa CR, wala. Kasing sabi ng Panginoon, may 2 natutulog. Isa ang kukunin, isa ang maiwan. May 2 gumigiling ng bigas o ng palay o kaya ng trigo. Isa ang kukunin, isa ang maiiwan. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi lahat makapasok sa langit kahit magkatabi pa kayo, kahit magkaibigan pa kayo. Anong gawin natin? Kanya-kanyang diskarte ito, mga kapatid. Work out your own salvation with fear and trembling. Ang kaligtasan mo sa iyo, ang kaligtasan ko sa akin, lahat tayo dapat magtrabaho, mga kapatid. So pakatandaan natin, mga anak ng Diyos, na ngayong umaga nakadepende sa kung anong nakikita natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. In fact, the Word of God can be heard, but it is good if you can see it. Because what you saw will retain almost 60% to 70% in your mind than what you heard, which only retains 20%. So ang naririnig ninyo ngayon sa akin, mga kapatid, 20% lang ang makuha nyo dito. Ang iba baka wala pa. Baka yung iba kahit 1%, wala talaga. Pero ang inyong mabasa sa inyong mga Bible, ang makita ng inyong mata na binabasa, mga kapatid, mananatili sa inyong mga puso kahit na ilang araw pa, maalala mo siya. Kasi nakita mo. And that is why, sabi ng 23, if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. So what you sow is what you reap.
Ang sabi niya nga rito, if therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Kung ikaw, ang ibig sabihin, kung ikaw na tagadala ng liwanag, mga kapatid, kung ikaw na tagadala ng liwanag, ay madilim. Gaano kalala ang kadiliman na meron? Dahil ang tanging hope ng mundong ito, mga kapatid, tayong mga maliliit na ilaw na nagsasama-sama, nagbibigay ng liwanag. Kahit kandila ka lang, nag-iisa ka lang na kandila, mga kapatid. Pero sa buong bahay, ang may dalang kandila, ang pinakamahalagang tao kapag brown out. Kapag wala ng liwanag, ang may dalang kandila, ang nag-iisang importanteng tao. Praise God. Pero kung ikaw na may dala ng liwanag, madilim din. Anong klaseng kadiliman kaya ang meron sa paligid? Kaya maraming umaasa sa atin, mga kapatid. Maraming umaasa sa inyong pamilya. Maraming umaasa na ikaw ang magdadala ng liwanag. Maliit lang yan. Pero mga kapatid, makapagbigay ng pag-asa. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat kayo dito, nandito ngayon. Hallelujah. Tandaan po ninyo ito. May mga dala kayong kandila galing sa Diyos. Liwanag na galing sa Diyos. Mga kapatid, hallelujah, huwag mong itago, huwag mong ilagay sa ilalim ng kabinet. Sabi ng ating Panginoon, anong klase ka kung ikaw ay may liwanag at pagkatapos ilagay mo lang sa loob ng kabinet? Okay yun kung kasama ka sa loob ng kabinet. Praise the Lord. Pero kapag lumabas ka, dalhin mo liwanag mo. Pag naglakad ka, dalhin mo liwanag mo. Pag nagtrabaho ka, dalhin mo liwanag mo. Hallelujah. Pag nag-aral ka, dalhin mong liwanag mo. May liwanag ako. Alam nyo ba, mga kapatid, everyone, everything is attracted to light. Alam nyo ba, pag nag-aral ka kung paano mag-drawing ng tree, nung nag-aral ako kung paano mag-paint ng tree, doon ko lang naintindihan ang karakteristik. Kasi, di ba merong pag-drawing ng tree nga, kapag nakita ng viewer, parang nagtataka kung ano yun. Anong dinadrawing mo? Tree. Tree ba yan? Tree pala yan? May principle. Alam nyo kung ano? Lahat ng sanga, paakyat. Paakyat. Meaning, pag naglagay ka ng puno, maraming principle paggawa ng tree. Pero isa lang ito. Watch for my video. Click and subscribe. Pag-akyat sa sanga, di ba? Tandaan po ninyo ito. Ang sunod na sanga, mas mataas sa isa. Hindi po sila nagsasanga gano'n. Maliban sa two major branches. Sa unang lumabas. Paglabas ng isang sanga, hindi po niyan lalabas ang kabila. Sa sunod naman yung isa. Doon naman siya sa kabila. Diba? Dito, paglabas ng sanga rito, ang sunod na sanga dito, hindi dito. Kasi kapag dito ka naglagay, ang mukha ng tree mo, parang balahibo ng manok. Ito pang principle na i-share ko sa inyo. Ang lahat ng sanga, pakyat. Pakyat. Try ninyo, mag-drawing kayo. Lahat pakyat. Or may makita kayong picture, tingnan nyo ang sanga. Pakyat. Alam nyo ba kung anong dahilan? Kasi naghahanap ng araw. Kahit ang walang utak, sabihin mo wala ng utak, yung puno na yan, mga kapatid, hinahanap niyang liwanag. Hinahanap niyang liwanag. Kayo ang liwanag, sabi ng Panginoon. Ye are the light of the world. Hallelujah. Bring your light. Hallelujah. That others may see. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Huwag ninyong isantabi ang inyong power ngayon, mga kapatid. Because you are the bearer of the light. Everyone is attracted to you. Kaya mga minamahal, sinasabi nga ng ating Panginoon, huwag ninyong padilimin ng inyong mga pananaw. Buksan ninyo ang inyong mga isip. Buksan ninyo ang inyong mga mata.
Dahil nire-reveal ng Diyos sa inyo ang katotohanan, nire-reveal ng Diyos sa inyo ang mabuting balita, at kayo ang tagadala nito. Hallelujah! Hindi na siya magpapadala ng anghel para magdala ng mabuting balita. Dahil kahit kay Cornelius, hindi sinabi ng anghel kung ano ang mabuting balita. Nakita ninyo nagpakita na ang anghel. Bakit palagay ninyo walang alam ang anghel? Wala, hindi, may alam siya. Nandito nga sila Naririnig nila yon. Kaya lang wala silang authority to say it. Sabi ng anghel, magpadala ka ng tao sa Joppa. Ba't hindi niya lang sinabi, Cornelius, narinig ng Diyos ang iyong puso. Kaya ngayon, inuutusan kita. Magsisi ka at magpabautismo. kailangan medyo may kaya para manginig yung tao, di ba? Manginig si Cornelius, upo. At magtanggap ng banal na Espiritu Para ikaw ay maligtas. Pwede. Tama? Pero hindi sinabi ng anghel. Anong sabi niya? Magpadala ka ng mga tao at tawagin ninyo, dalhin ninyo yung taong nangangalang Simon Pedro. At siya ang magsasabi sa iyo ng dapat mong gawin. Pati ang anghel, hindi nag-usurp authority. Usurp authority. Hindi. Basahin yung chapter 11. Pinakamaganda. Pag binasa niyo yung chapter 10, di ba lagi sa chapter 10 lang tayo? Basahin yung chapter 11. Napakaganda ng paliwanag doon. Dahil klarado na ang sinabi doon ni Pedro, kasi tinanong si Pedro bakit ka pumunta sa mga hintil? Hindi naman allowed yun. Mga Jewish lang tayo. We are circumcised. Bakit ka pumunta sa mga uncircumcised? Pinaliwanag ni Pedro. Sabi niya kasi nagpakita sa akin ng Panginoon na ang mga maruruming hayop ay pwede nang katayin. Sabi niya, kumatay ka't kumain. Hindi ko naintindihan niya. Ang mga sinasabi sa akin hanggang sa may kumatok sa pinto, sa ilalim, at tinatawag ako, at pinapatawag ako, at pupunta ako sa isang bahay ng mga hintil. Doon niya naintindihan. Pero nasabi niya, na nagsabi ang anghel sa kanya na magpadala ng tao sa Joppa at ipahanap si Pedro dahil siya ang magsasabi sa iyo ng mga salita ng iyong ikaliligtas. Klaro dyan, chapter 11, basahin po ninyo. Very clear. Kaya mga kapatid, ang church, meron kang authority to bring that light. That is the only power of God. Hallelujah, mga kapatid. Sabi pa ni Apostol Pablo, I am not ashamed to preach the gospel to everyone. To the Jew first, even to the Jew and to the Greeks. For this is the power of God unto salvation. Yang munting liwanag na meron ka, i-share mo. Everybody should praise the Lord. Don't just click and subscribe. Share. Everybody should praise the Lord. Ngayong umaga, hindi po ako masyadong mahaba po kasi ng aking topic. But I would like you to challenge one more time. Sabihin ninyo, wala na tayong space. Paningin nyo lang yan. Linisin nyo paningin nyo. May space pa tayo. May lugar pa tayo. Meron pa tayong masingitan. Meron pa dyan. Buksan natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Share the gospel. Hallelujah. Bring the light. Everybody deserves to see the glory of God. Hallelujah. Ang bawat isa, mga kapatid. Kinakailangan, sabi pa nga ng ating Panginoon, mga minamahal ng Diyos, pagkatandaan ninyo, kayo ang may dala ng liwanag. At ang sinasabi niya rito, huwag niyong padilimin ang inyong mga buhay, mga kapatid. Today, I would like you to just, sabi pa nga ni Pastor Rod, stop for a while
and assess where you are. May nabigyan ka na ba ng liwanag? May nabigyan ka na ba ng liwanag? Wow. Praise the Lord. Si Sister Maria, mga kapatid, correct me if I'm wrong, Sister Maria, 9 years old or 7 years old ka na wala ang paningin? 6 years old. Nagkaroon siya ng sakit, komplikasyon, na wala ang kanyang paningin. Ang nakita niya lang sa mundo, kasi ang ating paningin, may maalala daw tayo, by the time we are 4 years old. So that means, ang maalala niya lang na makita niya sa mundong ito, 2 years old, 2 years lang. 2 years. Pero hindi man siya nakakita ngayon, physically. Nakita niya ang kaligtasan. She decided, hallelujah. Praise God! Wow! Hallelujah! She decided to get baptized right now in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah! Thank you, Brother Mark, for sharing the light. Share it to others. Hallelujah! Sister Belen, welcome to the light. Hallelujah, kasama natin si Sister Belen. Hallelujah. Sister Jessica, welcome to the light. Brother Lawrence Loyola, welcome to the light. Hallelujah. There is that revelation right now in the name of Jesus Christ. He will cleanse your sins. He will bless you with all of your needs, and He will heal your sickness. Hallelujah, right now. Pabayaan natin na hingin sa Panginoon ngayong araw. Lord, open my eyes that I can see the souls. Ang nakita ko hindi mga kalaban kong tao. Ang nakita ko hindi yung mga taong hindi ko nagustuhan. Ang nakita ko isang kaluluwa na gustong maligtas at kailangang maligtas. Let us pray to God right now that God will give us compassion nang makita natin ang mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah. As we need to stop for a moment and stop looking at ourselves and start looking for the souls who are in need of God. Hallelujah. Now commit you. I want you right now. Lord, I want to be a light. I want to be a light. Lord, I know you want me to be a light, but Lord, one more thing. I want to be the sharer of the light. Hallelujah. I want to share the light. Hallelujah. I want to be that bearer of the light. Hallelujah. To every place. Why don't you talk to God right now? Why don't you talk to God, Lord? Maring hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos. Maring hindi ninyo alam kung paano ang Diyos mangusap sa inyong mga buhay. Kung paano ka makashare ng salita ng Diyos. Ask God. If you lack wisdom today, kung nawalan ka ng ideya kung paano ka makashare ng salita ng Diyos, hallelujah, ask God, Lord, enlighten my mind, enlighten my heart, enlighten my life. Hallelujah, because I want to be the sharer of the light. Lord, use me, hallelujah, to save the souls. Hallelujah.
Hallelujah. Let's worship Him. Let's magnify the name